Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong linawin dito. Ito yung mga bumagabag sa damdamin at isipan ng ating mga kapwa Pilipino kung legal ba yung pagpalit ng Senate President na si Cayetano Tuco na pinalitan ni Wing Gatchalian, na tama ba yung 12 lamang ang nasa quorum na Senado at yun ba ay legal? Kasi ang nakalagay sa saligang batas ay dapat 13. Ngayon, hindi lahat ng in every rule there is an exception. Yan ang kasabihan sa saligang batas. Walang lahat ng rule diyan na absolute. Merong mga exemption ang mga batas. Kaya dito marami kasing butas itong ating konstitusyon, itong ating saligang batas. Maraming butas kasi ito'y matagal na at hindi na siya gaanong applicable sa panahon ngayon na nasa na tayo, panahon ng cyberspace or cyber technology. Kaya medyo nahuli na yung batas, dapat na i-revise yun. Ngayon meron tayong kaibigang batikang attorney, walang iba kundi ang ating vlogger na attorney, si Attorney Bueno, isang magaling lecturer na abogado yan. At ipapaliwanag niya mamaya ang itong legality ng pag-upo ng grupo ni Wing Gatchalian, na ang 12 sa sitwasyon na ito ay legal at tama lang na maproklama na Senate President si Wing Gatchalian. Kaya yung sinabi ni Tuco na kailangan 13, hindi ganun. Kasi meron na ngang dalawang nakulong. So hindi na yun abot ng coercive power, yung tinatawag na coercive power. Hindi naabot ng coercive power ng Senado ang dalawang nakulong dahil iba na ang may saklaw sa kanila. So atin muna balikan yung sandali yung mga nangyayari kahapon sa Senado. Narito ang balita ng GMA at DZMM Teleradio Serbisyo. Nanindigan ang paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian, peke, hindi opisyal at hindi otorisado ang ginawang pagdinig kanina ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang grupo ni Cayetano nanindigan ding sila ang lehitimong liderato. Nagka-atensyon po sa Senado kanina nang dumating ang 18 nagpakilalang dating sundalo para tumestigo. Paano po yan? Ini-insist pa rin po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimo. Ang tawag po sa inyo, peking, acting Senate President. Alright, ako muna ang sasagot nito mga kababayan. Bakit nasabi ni Cayetano Tuco na itong balikan natin? Bakit sinabi ni Peter Alan Cayetano Tuco? Tuco Kapit Tuco sa kisame. Ayaw talagang bitawan yung kanyang pagka-SP, Senate President. Nung agawin niya ang trono ni Tito Soto, alam ni Tito Soto na may right sila kasi majority ang boto, 13. Kaya naagaw nila ang trono ng SP na si Tito Sen, Tito Soto nung nakaraang buwan, di ba? Pumalag ba si Tito Sen? Pumalag ba ang mga kaalyado ni Tito Sen? Hindi, kasi alam nila na legal. Ngayon, alam ni Peter Tuco Cayetano na legal din yung ginawa ng grupo ni Gatchalian, ni Tito Sen. Kasi nga, 12 na sila. And then, yung tinatawag na plus 1 na dapat 13, wala Kasi, nakulong yung dalawa. So, kung nakulong ang dalawa, ibig sabihin, 22 na lang kasenador. At 22 divided by 2 is 11. Kaya ang 11 ay pwede nang makagawa ng quorum plus 1. Yan ay majority na ang 12. Alam ni Cayetano ito na batas na nakatago lang, hindi gaanong nababasa sa saligang batas. Pero talagang inaano niya sa mamamayan na hindi alam ang batas. Ini-inculcate niya sa mga tinanim niya sa mga isipan, lalo ng mga DDS supporters, na kailangan 13. Hindi niya sinabi na nakulong yung dalawa nating kasama, ibig sabihin ay nabawasan sila ng dalawa. So ang lahat ng senador ngayon ay may bilang na lamang na 22 instead of 24. So divide by 2, 11 na lamang. 11 ay makagawa na ng quorum plus 1, magiging majority na. Ito ang
legality at labanan at bakit legal ang pag-upo ni Wing Gatchalian. Okay, balikan muna natin si Wing sa kanyang mga sinasabi kahapon. Well, ito yung mga facts, no, Alvin. Una-una, ang grupo natin merong 12 votes at ang grupo nila may 10 votes. So obviously, mas marami yung ating boto. Pangalawa, kinikilala ng mga tawag ko nga partners ng Senado ang liderato natin. Ang House of Representatives, very clear. Malacanang, very clearly, nag-issue sila ng statements. Even yung prosecutors ng House of Representatives nagsabi na kinikilala nila yung bagong liderato. Pangatlo, pati yung mga independent experts nag-issue ng statements at sabi nila yung proceedings nung isang araw ay legal at naaayon sa batas at naaayon rin sa decision ng Supreme Court. At ang no less than the Integrated Bar of the Philippines, nag-issue rin sila ng statement. So, in other words, yung ginawa natin ay naaayon sa proseso at ginawa natin to para bumalik na tayo sa trabaho natin. Opo, but whether we like it or not, Senator, there's an impasse. Ano po? Sa palagay nyo ba dapat may pumunta sa Supreme Court, for instance, to once and for all settle sino sa inyong dalawang tama? Well, kasali yan sa mga remedies. Kung gugustuhin ng kung sinong kampo pupunta, ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naayon sa proseso yung ating ginawa at yung ginawa natin ay kumbaga meron ng presidento. In fact, noong 2015, at marami pa pala, no? Tinitignan ko lang ngayon in records, marami pa palang mga pagkakataon na 12 lang Opo. na senators can determine a quorum. So, hindi ito iba yung ginawa natin. Yung sinasabi niyong president po, nilitan niya yan sa aming kahapon ni Senator Tulfo. And as a matter of fact, in some instances, nandun din ang magkapatid na Cayetano, pati na si Senator Legarda na nag-agree. Correct. In fact, dahil pinakalites, tama si Senator Erwin. In fact, napakaganda yung kanyang research. Siya actually nag-bring out sa akin nito. At sabi nga niya, hindi lang isang beses pala, ang daming beses na 12 ang determination ng quorum. So ito, hindi bago itong ginawa natin. Kaya dapat i-recognize din ng mga kasamahan natin na itong proseso na ito ay ginagawa natin in the past. So what is your next move, Mr. Acting Senate President? Kung ang mga kabaro po ninyo, ilan sa kabaro ninyo ay hindi kayo kinikilala, anong susunod niyong hakbang? Well, sabi ko nga, Alvin, doon sa press con ko kahapon na ako naman ay ang aking direksyon ay bumalik sa trabaho na ang Senado. 3 araw kami hindi nagtatrabaho. Ang daming, tapos nag-sinedia pa, haba ng sinedia break, almost 2 months. So, marami talaga nakabinbin. At dahil 3 araw nga hindi nagtatrabaho at halos 3 linggo rin, puro bangayan ang nangyayari, marami talaga nabinbin ng mga batas. Lalo na yung mga promotions ng ating mga generals. Ayan, so kawawa yung mga generals na DDS, na dali ng mga DDS rin na senador eh. Ang mahirap dyan kasi itong na-promote na mga general na ito ay malapit na sa retirement. Ngayon kung hindi sila ma-promote at yung promotion ay sumobra na sa kanilang retirement na petsa, ay hindi na sila makabil pa ng increase dyan, ng kung ano pang mga benefits. Dahil nga, bago mag-retire, dapat ang promosyon gawin. Iyan ang problema. Kung papatagalin pa yan, ay sigurado ako mayroong mga generals na nag-birthday na bago na-promote, which is wala nang kwenta yung promotion na yun. Kaya, malaking kasalanan ni Peter Tuco Cayetano ito. Ngayon, para maliwanagan kayo mga kababayan, mga ka-Golden Way, baka sinasabi nyo na ako lang nagsabi-sabi nitong pwedeng magkurom ang 11 plus 1, 12. Ang 12 ay, yun na yung 13 kasi nakulong na nga yung 2. So, tamang-tama talaga na arithmetic yan kasi sabi ni Atty. Bueno, mahina talaga sa mathematics ang mga abogado eh, kaya nga sila nag-abogado. Kaya ito na, welcome Atty. Bueno sa pagpaliwanag kung bakit legal na legal ang pag-upo ni Wing Gatchalian as a new Senate President. No, at legal ba ang pagkakaupo na yan? At legal ba yung ginawang
session kanina, meron bang quorum? Yan ang maraming katanungan na tinanggap natin. So, lahat-lahat sila doon, kasama din si Chis, 12 lang sila. Sabi ng Konstitusyon, 13. Yun ang iginigiit ngayon ni Alan Peter Cayetano. Makinig po kayong mabuti dahil ito ang sikreto ng ating saligang batas. Pag-usapan natin, yung katagang the House, yung Senado, sa pagbibilang ng quorum ay hindi nangangahulugang lahat ng upuan, di ba? No, lahat ng upuan na nakadikit sa semento o ang kabuuang 24 upuan, no? Ito ay tumutukoy lamang sa mga aktibong miyembro. Okay, ulitin ko ha. Ito ay tumutukoy lamang sa mga aktibong miyembro na nasa ilalim at kaya pang abutin ng coercive power. Ano yung coercive power? Ito po yung kapangyarihang ibinigay ng konstitusyon sa Senado na puwersahin, no, kapag nasa jurisdiction pa nila, no, ang mga senador na papasukin, piliting pumasok. Yung mga nagbo-boycott, yung mga umabsent, pipiliting pumasok yan because they are still under the coercive power of the Senate. Sabi sa Article 6, kung kaunti lang ang senador na sumipot sa session hall, may kapangyarihan ang maliit na grupong ito na utusan ng Sergeant at Arms na hanapin, arestuhin, o pwede nga, halad ka rin ang mga absent na senador o yung mga nagbo-boycott na senador para lang makabuo ng quorum. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niya, Korte Suprema. Okay? Sige. Pero ano yung tanong ng batas? Sino yung hindi mo pwedeng kalad ka rin? Sino yung hindi mo pwedeng arestuhin? Sino yung hindi mo pwedeng hilahin, puwersahin under the coercive power of the Senate para makabuo ng quorum, para pumasok at makabuo ng quorum? Sino yun? Siyempre, yung mga taong wala na sa legal o physical na abot kamay ng Senado. Yung wala na sa coercive Alright, power so nila. ano ba itong coercive power ng Senado? Ang coercive means sa pilitan, ito yung merong rights dyan ng Sergeant at Arms na hanapin yung mga senador na nagtatago katulad ni Bato de la Rosa. Pero dahil sa si Bato ay nandyan na, nakulong na, at si Jinggoy ay nakulong na rin, ibig sabihin hindi na sila abot ng coercive power ng Senado dahil hawak na rin sila ng ibang institusyon, mga kababayan. Kaya wala na. Ibig sabihin not counted na talaga ang dalawang senador na yan, kaya kasi hindi lang yan nagtatago kundi nakulong na talaga. Ibig sabihin period, may tuldok na, may boundary na at hindi na mapasok ng Senado yung institusyon ng mga kulungan. Kaya ang natirang senador ngayon instead na 24 ay 22. Divide 2 is 11. 11 ay makagawa na ng quorum and then plus 1 magiging 12. So tamang-tama yung pagpasok ni Chis Escudero at naging 12 sila. Ibig sabihin, legal na legal yung kanilang quorum na ginawa. So ganun talaga, kung sino ang majority, sila ang mag-rule sa floor sa Senado. Alam niya ni Peter Tuco Cayetano. Kaya lang, hindi ko maintindihan bakit kapit tuko talaga siya sa pagka-SP. Marami bang pera diyan sa pagiging SP? Bakit kapit tuko? Bakit kapit tuko? Palagay ko sa impeachment yan eh. Kasi para sa impeachment, maharangan na naman nila ang impeachment at hindi matuloy. Yan yung ano ko diyan eh. At meron pang malaking pera diyan sa impeachment. Kasi of course, alam na natin ng senators. Siyempre, VP Sara ay Manchurian candidate yan. Kapag Manchurian candidate, kandidato yan ng China at China funded yan ng China. Milyon-milyon, ibig sabihin kapag si Alan Peter Tuco ang magiging SP, ay of course, uulanin siya ng pera galing ng China. At maharangan na naman nila, mabasura na naman nila muli ang impeachment case ni VP Sara at mabaon na ito ng tuluyan. At ganito na lang palagi ang mangyari sa ating Senado. Away ng away, 25 million kada araw pala. Kada araw ang gastos ng gobyerno, 25 million para sa isang sesyon sa Senado, mga kababayan. Kaya yan dapat isipin natin
na dapat kapag walang mga kwentang pinag-usapan sa Senado, ay huwag pag-usapan sa Senado kasi 25 million ang masasayang sa isang araw. Lalo na yung nangyari kahapon na 18 na mga marites, na mga marinero daw sila na 18 ex-marines, na 5 million pala ang binabayad yan, sabi ni Director Matibag bawat isa. Kaya kumakanta sila ng kung ano-anong sintunadong kanta. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa sinasabing peke daw ang pangupo ni Wing Gatchalian? Sino bang peke? Si Alan Peter Tuco ba o si Wing Gatchalian? Pag-i-comment mamaya sa ating comment section. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bagong nag-subscribe, malaking tulong. Hanggang sa muli, God bless us all.